Hi guys! For today's video, babalikan ko ang naging buhay ko sa Hong Kong. At bakit ko naman babalikan? Wala lang, gusto ko lang ipakita sa inyo ang naging life ko dun sa Hong Kong bago ako pumunta dito sa Canada. Way back 2020, may friend akong magaling mag-research, yun ay si Roche. Pero si Stephanie yung nasa video. Ayan si Roche, nakasombrero sa right side. Basta siya yung nag-influence sa akin na mag-apply dito sa Canada kasi sabi niya may bagong program daw na after a year is magiging permanent resident na daw ng Canada. So ako naman, madali akong utuin. Sabi ko, sige go, apply tayo. No, 2019 pala kami nag-apply ng ICA. Kasi nung dumating yung result ng ICA ko, 2020 ng January, nag-exam ako ng IELTS. Luckily, pumasa naman ako. Pagkapasa ko, naghanap agad ako ng agency na pagpapasahan ng aking applications. Pero unluckily, wala akong nahanap sa Hong Kong. Buti na lang, yung nakasabay kong mag-IELTS is meron siyang agency dito sa Vancouver. Kaya iyon, nag-apply ako sa kanya. February 2021 yon. Sa likod ng mga ngiti kong ito, hindi ninyo alam ang laki-laki ng utang ko, guys. Wait lang, seryoso. So don't expect na makikita yung naghihirap ako sa Hong Kong kasi wala akong video na ako'y nagkukuskus ng mga something doon. Tingnan nyo, panay party lang. And then shot puno kasi parang broken hearted yata ako ng time nito. Char. Ito si Anna. And then party na naman the next week. As in super duper puro party lang sa Hong Kong. Damay pang kaibigan ko sa mga reels na pinagagagawa ko. Buti na lang game na game sila sa mga gusto kong gawin sa buhay. Marami akong friends sa Hong Kong pero sila yung palagi kong kasama, si Ruth at si Stephanie. Ito kilala na to ng mga kaibigan ko sa Facebook. Tignan nyo naman, apaka naman. Diyos ko, napaka-judge mo. Okay, back to the story. Pagkatapos nung May 2021, natanggap na ng Canada yung aking application. And pagka October 2022, saka ako nagkaroon ng biometric at ng medical request at police clearance. Imagine, from May 2021 to October 2022, wala akong update nun guys kasi pandemic that time. At ito yung nagbakasyon ako ng 2022 at yun ang last na uwi ko. Hanggang ngayon hindi pa ako nakakauwi pero siguro malapit na. Dibuto ng kapatid ko yan kaya nagpa-makeup din ako. Ayan, ganda-gandaan. Ito yung kapatid ko, si Erica. Wow, very dancer kami dyan, guys. Tingnan nyo. And then, this is my mother. Mother Earth. At ito ang aking pamangkin from Darwin. Malaki na siya ngayon. 4 years old na siya or 5. Hindi ko alam kung kilala pa niya ako. Alam nyo ba, nung umuwi ako ng Pilipinas, muntik pa akong di nakabalik niyan kasi nagka-problema dun sa airport at sobrang kaba ko. Buti na lang, nakabalik na ako. Ito na yon, kasama ko naman si Shirley at yung alaga ko. Hindi ko nga pala ipapakita ang mga amo ko at alaga ko, although nakikita naman siya, pero mas okay na yung ako lang. Kasi journey ko naman to, diba? Ito, lahat ng bundok sa Hong Kong, guys, inakyat ko kahit gaano pa yung kataas, gaano pa yung kalayo. Ang dami kong ganap sa Hong Kong talaga. Pero itong taon na to is more on hiking kami. Like every week, nag-hiking kami lahat ng bundok kung saan-saan pinuntahan namin. Ito yung pinakamahirap kasi from 9 a.m. to 8 p.m. talaga namin to inakyat. Shark Peak yata to. Pero sobrang sulit.